Noong 1980s, malawak na kumalat ang isang pahayagan dahil sa headline nito, "We drilled through the gates of hell." Ang artikulo ay nagsasabi sa kwento ng isang pangkat ng mga inhinyero ng Soviet na nagdrill sa isang lokasyon sa Siberia na naglalayong malaman kung ano ang nasa loob ng Earth. Nang umabot ang team sa lalim na 9 milya, naitala nila ang napakataas na temperatura na umabot sa 1,000 degrees Celsius. Kasabay ng matinding init na ito, nakarinig ang team ng kakaiba at nakakatakot na tunog. Ang mga ito ay hindi lamang tunog tulad ng kumukulo, kundi pati na rin ang mga hiyawan at iyak na tila nagpapahayag ng matinding paghihirap. Nang ginamit nila ang kanilang kagamitan sa pag-record na lumalaban sa init para mas malalim na pag-record, naging mas malinaw ang mga tunog at mas dumami ang mga iyak na parang humihingi ng tulong upang makatakas sa matinding pagdurusa. Ang team ay nagsimulang makaramdam ng takot at agad na itinigil ang proyekto. Para patunayan ang kanilang karanasan, ipinakita nila ang mga recording na ginawa nila. Ayon sa feedback ng mga nakarinig ng mga tunog na ito, talagang natakot sila. Habang iniisip nila ang mga kaluluwa ng mga tao na umiiyak sa sobrang init at sakit. Kung tatanggapin natin ang mga pagpapakahulugang ito, kung gayon ang impyerno ay talagang nasa ilalim ng ating mga paa. Pinaniniwalaan ng karamihan na ang impyerno ay umiiral, na matatagpuan sa kailaliman ng mundo, at pinaniniwalaan na ang mga gumagawa ng masama ay papasok sa impyerno. Pero meron ba talagang impyerno? Tingnan natin ang Biblia para mahanap ang eksaktong sagot. Sa Mateo chapter 5 verse 22, sinabi ng Panginoong Hesus, "Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, Baliw ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy." Sinasabi sa Mateo chapter 10 verse 28, "At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno." Sinasabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 4, "Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom." Mula sa mga kabanatang ito ng Biblia, makikita natin na ang impyerno ay talagang isang totoong lugar, kung saan ang mga makasalanang tao sa huli, kasama na ang mga anghel, ay ang kahahantungan. Marahil marami ang naniniwala, habang ang iba ay maaaring hindi. Ngunit ang pag-unawa dito ay palaging kapaki-pakinabang. Sa Marcos chapter 9 verse 43 to 48, sinabi ni Jesus, "At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may 2 kamay kang mapasa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay, kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may 1 mata, kaysa may 2 mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy.
Sinasabi ng Pahayag chapter 20 verse 10, "At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman, kailanman." Ang impyerno ay isang lugar ng di maiisip na paghihirap at takot. Ang nag-aapoy na tinatawag na lawa ng nagniningas na asupre ay walang hanggan, at ang pagdurusa doon ay hindi tumitigil. Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa katotohanan ng impyerno? Gusto nyo bang matakasan ang pasakit ng impyerno? Mangyaring huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga sagot sa section ng mga komento.